Madilim pa ang paligid. May bahagyang liwanag na sumisilip mula sa silangan. Sa malayo, maririnig ang malakas na hampas ng alon kasabay ng mahinang ugong ng makina ng mga bangkang papalaot. Habang ang karamihan ay mahimbing pang natutulog, sila na may gising na. Nagsisimula ng ihanda ang lahat para sa isang araw ng pagsubok, pangamba at pag-asa. Sa gitna ng malawak at misteryong dagat, sa pagitan ng pagsikat at paglubog ng araw, dito nakataya ang buhay ng mga mangingisda. Sa bawat paglalayag, dala nila ang pag-asang may mahuhuling isda. Sapagkat sa dagat nakasalalay ang kanilang kabuhayan, ang kanilang kinabukasan. Ito ang kanilang mundo, buhay sa laot. Isang kwento ng pagsisikap, sakripisyo at walang hanggang pag-asa. Sa pagsisimula ng araw, una kaming nagtungo sa isang gas station upang bumili ng gasolina, isang mahalagang kagamitan upang mapaandar ang bangka na magdadala sa laot. Ito ay isang paalala ng kahalagaan ng bawat galaw sa paghahanda para sa isang paglalakbay sa lawa. So ito na yung diesel na nabili namin na pwede namin gamitin sa bangka sa paglaot namin mamaya. So tara! Dumiretso na kami sa lugar kung saan naghihintay ang sasakyang bangka at si Kuya Ato ang mangingisdang gagabay sa aming biyahe. Ang bangkang ito ang magsisilbing tahanan habang tinatahak ang malawak na karagatan patungo sa kubo sa lawa ng darangan. So nandito kami ngayon sa tagpos na kung saan dito kami manglalaot para mangisda kami. So dito sa kinatatayuan namin Ito yung lugar na tinatawag nilang boom. na kung saan kung titignan natin dito sa kinatatayuan namin, ito yung boom na merong drum na nakalagay para mas lumutang talaga ito sa tubig. At nandito kami mismo ngayon sa pinakatubig talaga. Kung nakikita niyo dito sa paligid namin. Tapos, anong oras na, Anika? Ang oras ngayon ay 5:48. 5:48. Nandito na kami ngayon. So, lalaot kami at inaayos na yung bangka na gagamitin namin. Kung naririnig niyo yung sagwan, kasi doon kami sasakay sa bangkang yun. Kuya, malalim po ba dito? Kung tao para Burak kayo sa ilalim. tao pa raw siya, tapos burak pa raw yung nasa ilalim niya. So hindi pa siya ganun kalalim. Siguro pagdating namin doon sa kubo na pupuntahan namin, mas talaga doon na malalim talaga yung pupuntahan namin. Isa sa naging pangunahing kasama at gabay namin sa paggabag si Kuya Renato Binamira na mas kilala sa tawag na Kuya Ato. Siya ay kasalukuyang 52 taong gulang at ilang dekada nang nakikipagbakbakan sa larangan ng pangingisda. Siya ay may 3 anak na kung saan ang kanyang panganay ay katuwang niya sa pangingisda at ang kanyang bunso ay nag-aaral. Bago umalis, maingat na inihanda ng mangingisda ang bangka. Isinisiguradong maayos ang makina, matibay ang katawan ng sasakyan at handa ang lahat ng kailangang kagamitan. Ngunit bago pa man tahakin ng laot, isang sandali ng pananalangin ang aming isinagawa. Tahimik na itinaas ang panalangin sa Diyos, humihingi ng gabay at proteksyon sa biyahe. Matapos ang panalangin, isa-isa na kaming sumakay sa bangka, maingat na pumwesto upang mapanatili ang balansa nito sa tubig. Dahan-dahang iniangat ni Kuya Ato ang sagwan. Di-unting inilalayo ito mula sa pampang. So ngayon, nandito na kami, paalis na. Ito na, nandito na kami, nakasakay na kami sa bangka ngayon. Na na yung sagwan. Yan, nakakakaba. Ito na yung makina. Inaano na siya. Ang ingay ng makina ay sumabay sa malamig na simoy ng hangin
at ang malumanay na hampas ng alon sa katawan ng bangka. Sa harapan, tanaw na ang kubo sa gitna ng dagat, ang destinasyon, ang tahanan ng mangingisda na buong tiyagang nagbabantay sa kanyang hanap buhay. Pagkatapos ng aming mahabang paglalakbay sa malawak at mapayapang karagatan, sa wakas ay nakarating na kami sa kubo na nakatayo sa gitna ng tubig. Ang kubo, bagamat payak at yari sa kahoy, ay nagsisilbing kanlungan ng mga mangingisda na buong tiyagang nagbabantay sa kanilang hanap buhay. So ngayon nandito na kami sa kubo dito sa may darangan at ang karaniwan sa mga residente ng Tagpos, ang pangunahin nilang trabaho upang masustentahan ng kanilang buhay ay ito nga ay yung pangingisda. Makikita nyo naman dito. So ngayon, tatanungin natin at titingnan naman natin kung ano yung pangkaraniwang ginagawa nila dito sa kubo. Hindi lang sa kanilang trabaho kundi sa pangkaraniwan nilang pamumuhay. Katulad nung pagsasaing, pagluluto nila at paghugas ng mga pinggan. So makikita nyo dito yung nagsisilbi nilang kusina. Ito yung mga tubig nila na inumin. Sabi nila kumukuha sila dun sa tabi and pati na rin sa panligo. And dito naman yung hugasan nila ng mga plato. Ito yung sabon, yun yung mga kaldero, ganyan. Then, ito naman, siguro dito sila kumukuha ng mga kuryente nila para sa gabi. And ito yung solar nilang ilaw para sa gabi. And ito yung radyo na ginagamit nila upang, syempre, para maging libangan na rin, ganun. So dito makikita naman natin yung mga stock nila ng pagkain. Ayan. Ito meron diyang patis. And ito yung mga tuyo nilang nahuhuli na hipon and isda, ganyan. Sabi ni Kuya, itong mga pagkain na nakikita nyo dito, binibili din nila yung sa tabi o dun sa may, kung saan sila malapit nakatira. So ngayon, nagluluto na si Kuya ng pagkain nila para mamayang tanghalian at magsasangag sila ngayon ng kanin. Ano po yan, Kuya, yung kagabi niyo po bang kanin yan? Ako ka rin ang kagabi. So, eto. Ayan. Ito yung ginagawa nila pag nagtitinga sila ng nagamit nila itong mga kawayan. Kuya, ano yung nag-i-supply nyo ng kawayan dito? Saan po kayo kumukuha ng mga kawayan na ginagamit maan? Dito na. Yung mga kawayan. So kapag ginagamit nilang supply dito para magamit nila sa pagluluto yung kawayan. Kapag kunyari, sa fish pan, di ba, may mga nakaanong kawayan dyan nakatayo. So siguro kapag may mga nababaring ganon, kinukuha nila din. Siguro pinapatuyo para magamit siya sa pagluluto. At ito na, ginagawa nila yung pagluluto. Kuya, ano pong pangkaraniwang kinakain niyo po dito? Kalatan mo yung gawin dito, isda. Isda po. Ano pong mga luto ng isda yung ginagawa niyo po dito? May paksiw, may prito, may pasigang. Sa pagligo naman po, saan po kayo kumukuha ng tubig kapag maliligo? Dito lang din po. Kukuha ka ba? Doon po. Kukuha meron sa ano? Doon po. Kami yung mga hotel. Tapos dadalhin niyo po dito. So dito sa pinakakubo nila, ang karaniwang supply talaga nila ng tubig dito is ito na mismo yung pinakalaot. Dito na sila mismo kumukuha. At sa pamamagitan nitong nasa baba ko, itong timba na to na maliit, ito yung ginagawa nilang pangsarok sa tubig na makukuha nila. At yun yung magiging supply nila sa pang hugas plato at yung pang ng kubet. So try nga natin siya. Nagawa nila na gusto ng pagganito. Yan. So, ayan, makakuha na sa. So, para mas luminis talaga yan, gagantukan ko na yan. Then, ito na yung karaniwang supply nila sa paglalaba at saka sa paghuhugas. At saka maaari nitong gamitin sa pag-ano ng kubeta. And, ito, yeah. And yun. So, ganun lang kadali. So, ganito nga. Ito yung karaniwang ginagawa ng mga taga-laot dito sa
Tapos, ito yung karaniwang ginagawa nila sa tuwing maghugas sila ng plato. Tulad nung yung timba kanina na binababa para sumarok ng tubig. Ito yung ginagamit nila para kubuhan ng supply ng tubig. Kung saan ito yung panghuhugas nila sa pinaka plato at mga utensils nila dito. Tama po ba, kuya? Yun po yung ginagamit na tubig po para tawa. Babanlawan lang. Yeah. Binabalaw lang. May Binabandawan lang ng malinis na to. Alam ko kasi, tubig ng nawasa. Yan, nawasa. So, nandito ako ngayon sa loob ng fish pond. Nasa bangka ako nila. Kung saan, ito yung ginagamit nila sa pag-iikot. Kung meron nga bang mga butas yung lambat katulad nito. Ito yung lambat na kung saan nagpoprotekta sa mga isda na pinapakain nila para hindi makalabas dito sa loob ng fish pond. Na ito naman yung pangunahing hanap buhay ng mga taga dito sa Tagpos. So, itong bangka na to maraming tubig and ganito talaga yung ginagawa nila, karaniwan ginagawa kapag talaga maraming tubig itong loob ng bangka. Nililimasan nila naman. O ganito. Para matanggal yung tubig. And, yeah. Medyo malalim na talaga dito sa loob and pag umapak or lumusong na tayo dito, marami talaga tayong isdang makikita dyan kasi ito talaga marami isda dito and may mga similya na iba't ibang uri ng isda. So, yeah. Sa kagustuhang maranasan ang buhay ng mga mangingisda, sinubukan kong magsagwan ng mag-isa. May kaunting alam na ako sa pagsagwan, kaya't hindi na ito lubos na bago sa akin. Mahigpit kong hinawakan ang sagwan. Kaya mag-aan. Inilubog sa tubig at hinila ng may puwersa. Sa bawat pagsagwan, lalo kong naramdaman ang kontrol sa bangka at unti-unti siyang nasanay sa ritmo ng alon. So, kuya, ano pong pangalan niyo? Renato Binamira. Kayo po. Kulyaw. Kaya ilang ano ka na po? Ilang taon ka na po nagtatrabaho dito sa Tagal na po ito. Binata ko, nandito na ako. 1990 yata, nandito na ako. Ano po, ito na po ba yung pangunahing parang pangkabuhayan talaga mismo na wala na po? Ito na po yung pinaka, ano? Ito, yun naman may-ari nito. Family, paring. Ito, So, yan sa kabila, sarili niya. iba po yung may-ari nito, then kayo lang po yung nagbabantay dito po. Sila, paring ito. So, katulad po nila, ilang days po kayo nag-i-stay dito kapag hango po kayo ng isda? Isang araw lang naman yun pag kailangan, gabi-gabi, nandito sila. Gawa na binabantay. Ano po kayo yung ano? Like yung, at kapag yung parang kadalasan pong challenges dito o yung mga problema po na kinakaharap po ninyo pag taga-ano dito sa... Ang naging problema namin dito, pagka yung May dalan. bumabagyo, yung mga bumabagsak yung mga ano na yan, mga poste na yan. Bagsak lang. Tapos pag habagat, ang lalaki ng alon, dyan, kagaling dyan sa laot. Kaya po pala like kapag po umunos ng sobra, Oo. like o tumataas po yung tubig, then kaya po pala maraming kaya Sa labas, yung yung bangus kaya nakawala pala yun. Nakawala yun sa loob. kaya pala sasabi dito sa dito sa Binangonan talaga kapag May bagyo. pag may bagyo, Pag may bagyo minsan lang. yung iba sa mga taga-gilid sinasabi nila na ang saya kasi maraming bangus ang nakakawala, maraming nahuhuli yung mga nangingisda sa labas. Pero para sa kanila na nagtatrabaho dito sa pinakalaot Laki ng ng- pagbabantay laki ng ng fish kawalan pond. sa kanila. Malaki yung kawalan, malaking problema yun sa kanila kasi Kumbaga sa halimbawa, nagaling dito sa loob ng fish pond, pag nakawala na sa labas na, sa kanila na yun. Alam doon yung may-ari. kasi di naman walang pangalan yung isda. Itong nakaraan bagyo, daming nakalabas naman. Ayun Kami nga, dami sa amin na dami nakalabas. Kung mga nasa siguro, 20,000 piraso nakalabas sa amin. ang dami. Sorry, kasi nasira na tapat na yun. Paano nyo po inaayos yung yung pag Pag nasisira, Opo. sinihisid po yung pamano-mano, hihisin, tatahiin mong ganun. Ilang araw po yung inaabot nun sa pagtatahiko ng lambat?
Ba, depende sa masira. Yan. Marami. Matagal. Kasi mag-aantay ka ng pag bumaba yung tubig. Mababa ito eh. Pagtagaraw. Tapos pinapasok. Pagka mababa dito, papasok naman yung alat, yung galing Manila Bay. Di ba Pasig yan, di ba? Pasig. So, diretso na ito, hanggang Manila Bay. Pasig madaan. Yung pagka yung pumasok alan, medyo maganda-gandang ng isda. Malaki. Pero ngayon, ang baga taon. Bago ma-harvest. Nakaranas na po ba kayo ng sobrang delikado po dito kapag nangingisda po kayo? Yun lang, yung bagyong alang. Yun, ang lalaki ng alon dito. Yung kubo nga namin yun, ang laking kubo namin yun, may ano na yun. Ang laki ng kubo namin yan, nasira ng bagyo. Yung yung Pag-iba yun. yung bumalik yung bagyo. Christine. Oo, yun, Christine. Yun, laki ng kubo namin yan, oh. Bumagsak. Yung solar namin na bagong bili, alagad 12 mil. Nawala. So kahit gaano po kahirap yung buhay, ano po yung nag-uudyok sa inyo na ipagpatuloy po itong trabaho? Hindi, ano kasi, pre, tagal na namin kami nag-inano namin, kami sa tagpot, ano namin, kumbaga sa namin, naras na namin yung hirap. Ganito kasi minsan kasi pagka hindi naman dumadaan yung bagyo, nakaka-harvest din ng maganda. Kaya sapat naman po ba yung kita nyo dito para makakain po kayo ng 3 beses sa isang araw? Sa pagkain naman po, sapat naman. Ang naging problema nga lang pag bumabagyo, talagang naano kami. Mga ano po, ay, Alaga namin, nakakawalos, maubos yan, laman, nakakawala eh. Tira lang bagyo, hindi naman naubos lahat. Kaso ang lilit ng bangos, halos 1 kilo, 15. Tampuan, gano'n. Kapayat pa Hindi nga kasi hindi nga pumapasok ng alat kaya bagal lumaki. Mga ilang buwan po yun bago lumaki po. Pero pag pumasok alat, buwan lang yun. Paano po kasi hindi po pumapasok? Taon. Taon po inaabot. taon siya. Hindi po Ayan, ba kayo nalulugi pag Hindi naman, basta buwan. Pag bigla naman laki, doon mo na mababawi. Ano pa kuya yung ano nyo? Yung parang extrang kabuhayan nyo. Kasi di ba po dito, nagbabantay kayo dito. May pag-ano pa po kayo, like pagkukuwaan po. Like katulad po nung, ano po yung ginagawa? Pangalaskas po ba yun? Pwede rin dyan. Mayroon kaming yung halimbawa, kung gusto namin mga pangulam-ulam, kasi hindi kami basta-basta makakahuli dyan. Opo. Nagkakaway kami baklad yung gano'n, no? Yung baklad dun sa... Ano yan, 6 yan, paikot na yan. Ayun pa. Daan, pag pumapasok dyan, yung isda sa labas. So, ito yung ano pala nila, yung parang extrang kabuhayan nila dito. Bukod sa pagbabantay ng fish pond, kung pang-ulam lang naman ng usapan talaga, dito sila kumukuha. Meron silang pagkukuhaan yung pangalaskas. Then, pwede rin dito sa Skylab ba to? Alam ko English na Skylab. Or yung baklad. Kung saan, dito pumapasok yung mga isda dito sa labas ng fish pond na maaari nilang makuha pag gusto na talaga nilang Lahat na mag-harvest. isda sa labas, pumapasok dyan. Janitor fish, night fish, yung tawagin nila arwana. Isang maliit na lambat na ito sa mga pangunahing material na kinakailangan dito sa kanilang pagtatrabaho. Dito inilalagay ang mga isdang kanilang nahuli na hindi pa nila nananais na ibenta o hindi pa nila nais na iluto. Pinakita nga nila Kuya Ato at Kuya Ipe kung paano nila inaalagaan ang mga isda sa fish pond na kanilang binabantayan. Kagaya na lang ng pagpapakain nila sa mga isda na sinusubukan rin namin at aming mga kasamahan. Sa pagpapakain sa mga isda, may mga ibon nga na nakaabang dito para kumuha rin ng isda na gagawin nilang pagkain. So, etong mga ginagamit pala nila dito na tulad itong hawak ko na kinukuha nila itong pizza pie na saan nanggagaling pa daw to sa Makati na ginagawa nila, pwedeng makipagpalit lang sila. Like kunya may isda sila, pwede nang ipalit to para makakuha ng ganito. Kumbaga, nagte-trade lang. Tapos ito yung ginagamit nila para sa pagpapakain ng isda. Ito po sa laot kuya, pag lumalaot po kayo, ano po yung nyo? Yung mga parang ginagawa na dito na kadalasang parang nyo na po, nagiging routine na
Like, di pa po sila malaot, nagbabantay na naman po ang fish pan. Ano po yung mga pinagkakaabalahan niyo po dito sa loob ng kubo po? Yun lang, pagka malamang may gagawin kami dyan, di ba, nagpapalit ng kawayan, yun ang gawa namin dito. Ngayon ito, kinasipan. Kaya ito, kaya ginagawa namin ito. Kasi inabot ito nung pagtaas ng tubig dati. Kaya dapat itataas mo para sa sunod na tag-ulan, hindi na abutin. Kagaya nung malaking kubo namin dun, inabot ng tubig, ay ang lalaki ng alon, ay bumagsak yan. Ay gawa kang maliit na lang, pataas na. Ayun po yung bago po dong ano. Yan, maliit na lang. Parang aso, bantay na lang aso. Para pag may ano tatawagan lang, tapos maririnig. Hmm. Nakaranas na po ba kayo na ano, na yung parang manakawan po ng isda dito sa ano, loob ng fish pond? Nung araw, mayroon. Pero ngayon wala na. Kaya papatay na ni Gub. Mang nanakaw. Tawagin dito yun, seaman. Mayroon yung dalam lambat. Hinihila, pinapasok sa loob. Ay mga sinahuhuli. Yung nga, nahold up na rito eh. Sa kubo. Nung araw, mayroon dito. Tawagin ko mga pirata. Mga pirata. Nagaramdaman ko sa katawan ko, parang namanlit eh. Yung iba yung damit ko, pinalat sa bunganga ko. Sinali pa ko sa Mga, lidi. mga pirata kung tawagin nung araw. Nung araw. Meron, Sinanakaw kasi marami. doon, mga makina. Mga ganyan naman. Yung mga makina po ng bangka. Magulupis to. Nanakaw nila. Saka hindi lang, yun, hindi lang, matisda, bangus. Isda, oh. Bukod sa unos talaga yung problema nila, meron din pala nung araw doon na tao yung maging problema. Kung sa gilid, dun sa lupa, talaga yung problema natin, may mga masamang tao talaga din natin maasahan. Pero dito rin pala sa pinakatubig, Meron din dito. kung saan pwede nilang anuhin yung lambat mo, then papasukin nila to, tapos kukuha sila ng isda, which is pag nanakaw na yun kasi hindi naman sa kanila tong isda na to. So yun din yung pangunahing problema din ng mga taga-laot dito. So delikado talaga siya. So good thing naman, wala naman nang ngayon dito, wala naman nang gumagawang ngayon dito. Siguro kasi nahihirapan na rin sila kasi doble na rin yung protection. Mga na rin, takop na rin. Kasi, Coast Guard na po. sakop ito ng ilildi. Ngayon, pinababalik ni Bungbong. Oh, binalik ulit. Binalik. Kasi nagkulang na tayo ng supply ng isda dito sa atin eh. Kaya di ba nagkaangkat na nga tayo sa ibang bansa eh. O ginawa ni Duterte. Mga fish pan na pinagpabawas, pinadimulis. Yung iba pinabawasan lang. Yung iba pinagdimulis. Ano yun, kuya, like, pag nandito nakasayo yung kubo nyo, nagbabayad ba kayo dito? Gumahit kami sa LLD. Taon. Magkano po yun? Nasa dati nung 4-5 kaya ngayon mga 5,000 na sa taon yun about isa hektarya may 5 hektarya kasi ilan yun 25 mil daming milyon din ang nakukuha dito ng di ba LLD gobyerno din yun. Yes, pupunta kami dun sa ni Kuya. Fish pan, Sa fish pan kung saan doon namin siya titignan kung paano nga ba magsalok ng tatawag nilang isda dito na mamali or yung big head. Ayan, ito yung tatawag nilang ayan, yun yung tatawag nilang baklad na yung saan papasok yung isda sa labas. Saan po yung pasukan yan, kuya? Ng isda dyan? Ito po. Itong nasa gilid, may kita natin. Ito yung pasukan ng isda galing dito sa labas. Saan papasok sila dito? Ang lalaki ng isda, ito yung mga mamali. Hindi mo tinubigan. Ayan, yung tatlo. Ayan, yun, nalaglag na yung tatlo. Ay, 4 pala. Uy, tumatalon pa siya. So, 4 na... Ayan, 4 na... Maipit ka. 4 na... Mamali yung nila. Opo. Ito po yung ito po ba yung sabi nilang pinamalansang isda? Dito sa Kasi, yun. Ito yung pangalawang round.
Pangalawang round. So, ito yung ginagamit yung parang, ano pong tawag dyan sa lambat na yun yung ginagamit po? Yung may hawakan. Salok. Yun yung pansalok para makakuha ng isda dito sa Skylab. Ayan. So, gamit nila yan. Hala, lumalaban pa siya. Ayan, meron na namang isda. Dami. Ayun, may tilapia. Tilapia ba yan o Gloria? Kung lumapit ka sa ano, para hindi ka marang sa... Bitaw. Ayan, may tilapia. Para hindi ka marang Ano pong pinagkaiba ng Gloria sa tilapia po? Yun, Shanghai. Sarap niyan. Oo. Yan. Tama na yan. Ang dami. Ang laki nito isang gitna, oh. Uy, tumalon pa. So, ito, ilan po kaya ang kilo to? Sa tingin po ninyo? Tatlong kilo. Masarap daw to sa ano, kadalas sa mga ginagawa nilang bola-bola or yung tatawag nilang lumpiang Shanghai. So, nakatikin na rin ako noon and masarap talaga siya, aminin ko. Pero, ito daw na isda to. Ito daw yung pinakamalansang isda na nasa nga. Pero ang laki, ang bigat na baka tumalong. Ano po yung magkano yung benta niyan? Magkano po yung benta nito? Kawarenta. Magkano po yung inaabot niyo po? Sa ano nila, paninisid ng asawa ko, minsan kumikita sila sa pinagdalit. Kada sisid lang po. Wala. Yes. Sa ano po, minsan dito sa may darangan, sa may tulad. Yung maraming mga... Yung isdaan po. Doon po nila binabagsak. So, itong pinag-aanohan nilang fish pond na to is, ito yung pinagtrabaho nila kasi meron talaga silang amo dito na naanuhan sila para bantayan tong pinaka-fish pond na to, yung isda na laman nito. Then, kapag oras na ng hanguan, depende sa kung saan yung sagana talaga yung isda, yun na yung tinatransport papuntang Britil dun sa pinaka-binangonan yung anuhan ng isda. Pinaka-transportation talaga. Ngayon, since nandito kami sa Laot, pupunta naman na kami sa pinakagilid kung saan yun, doon na yung pinakalupa talaga yung maapakan natin. Kung saan na natin siya maapakan mismo. So dito diba tubig. So ngayon oras na ng gilidan, nakikita nyo naman, pupunta na kami sa bangka para gumilid doon sa pinakalupa. So tara. Sa malayo pa lang ay tanaw na namin ang lupa na habang tumatagal ay palapit ng palapit hanggang sa di nagtagal ay amin ring narating. Sa likod ng bawat isdang ating kinakain, may mga kwentong hindi natin palaging naririnig. Kwento ng pagsisikap, determinasyon at pagmamahal sa buhay ng bawat maglalaot. Sa dulo ng lahat, isang bagay ang tiyak. Ang pangingisda ay hindi lang trabaho, kundi ito ay isang dedikasyon para sa lahat. Isang aral na nagtuturo ng tiyaga, pakikiisa, at pagpapahalaga sa biyayang ibinibigay ng kalikasan. Ako, si Anika Gashmin Tuarez. At ako si Kevin Masicampo. At ito, ang PIC, isang dokumentaryo tungkol sa mga bayani ng ating karagatan.